Ilang minuto na lang at mag-uumpisa na ang meeting. She made sure that everything's ready in the conference room. Nang nasa pwesto na ang lahat, maging ang kanilang investors ay umupo na si Nadine sa kanyang pwesto. Seeing her husband leading to solve the shipping problem made her proud. But of course, no one in this room knows that they're married. Kaya naman tulad ng nakasanayan ay ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Lawrence Veron has the authority that anyone would be eager to follow. Tila batas ang bawat sabihin nito at pinangingilagan paggalit ito. Nanatili ang seryoso nitong mukha sa durasyon ng meeting na iyon. When the meeting was adjourned, that also ended the shipment problem. Tulad ng inaasahan, ay naresolusyonan ng boss ang malaking problemang iyon sa tulong ng may-ari ng shipping company na si Anton. Sulit na kaibigan pala ito. Napansin niya kaninang pasulyap-sulyap sa kanyang lalaking yun. Nang matapos ang meeting at ayusin niya ang mga gamit ng boss ay saglit siyang naiwan sa conference room. Mabilis na kalabas ang kanyang boss kasunod ng ilang board doon. But Mr. Anton stayed while curiously looking at her. Nakakunot ang noong nakatingin ito sa kanya na bahagya lang niyang tinanguan ng mapansin ito. Ilang sandali pa ay nakita niyang rekognisyon sa mukha nito at agad lumapit sa kanya. "It's you." Nagtataka man ay lumingon siya rito. "Yes, Mr. Sulit?" Gumuhit ang malawak na ngiti sa mga labi nito. "Remove the formality. You can call me Anton." Inilahad nito ang kamay na tinanggap niya. "I was one of the guests in your wedding." An O formed by her lips and smiled. "Sorry, I didn't recognize you." He laughed. "It's fine, knowing how possessive Lawrence is." Halos ayaw kanyang ipakilala sa aming mga kaibigan niya, na para bang maaagaw ka namin sa kanya. Nakangiti man ay tila nasaktan si Nadine sa sinabi nito. "You're wrong. Ayaw niya akong ipakilala because we're not real couple." Aniya sa isip. "So you're the infamous secretary, ha?" Misteryoso nitong sabi na may nakakalokong ngiti sa labi. "Ang pasaway na yon, kaya pala ayaw kaming papuntahin dito." Nang kumunot ang kanyang noo ay bahagya muli itong natawa. "Please don't get me wrong. Your husband is so possessive." Naputol ang kanilang pag-uusap nang mag-ring ang telepono sa loob ng conference room. At tama ang hinala niya dahil ang boss ang tumatawag doon. "Sir?" She heard him cleared his throat before he answered. "Nadine, is Anton there with you?" Sabi ng matigas nitong boses mula sa kabilang linya. She looked at Anton na may kakaiba pa ring ngiti sa mga labi nito. "Yes, sir." "Tell him to be here. Then please order us takeouts for lunch." Narinig pa niyang pagbuntong hininga nito bago ibinaba ang telepono. "Sir Anton, he wants to be with you at his office." Sabi niya sa lalaki na nakatingin pa rin sa kanya. "Alright." Nang mawala sa kanyang paningin si Anton ay saka lamang siya tila nakahinga ng maluwag. His mere presence is exhausting. Para itong asawa niya na nanggaling kung saang magazine. Halatang may iba itong lahi dahil sa kulay bughaw nitong mga mata. Ano kayang o-orderin niya? For sure hindi pa tapos ang pag-uusap ng mga ito, kaya matatagalan pa ang lunch meeting ng dalawa. Nang maayos ang kailangan mula sa conference room, ay bumalik na si Nadine sa kanyang pwesto at umorder ng takeout mula sa pinakamalapit na restaurant. 2 warning knocks bago niya binuksan ang pinto nang dumating na ang takeouts. Nakita niyang ang asawa lamang ang nandoon na kanyang ipinagtaka. "Nandito na po ang takeouts." Inutusan niya ang delivery man na ipasok iyon bago nagpasalamat ng paalis na ito. "Nasaan si Anton, sir?" Nakita niya ang paglalim ng kunot ng noo nito. "Anton, pero sa akin, sir." She gulped. Mukhang inis ang boss niya. "Come here." Sabi pa ng lalaki na hindi nagbabago ang pagkakunot ng noo, kaya naman marahan siyang lumapit dito. She blushed when he encircled his arms around her waist and looked up to her. "Nagtatampo na ako. Kung hindi pa kita uutusan, hindi mo ako tatawagin sa pangalan ko. Pero si Anton, first name basis agad?" Oh my God! Pinakikilig ako ng lalaking ito. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso na nakatungo sa lalaki. She blushed upon realizing their position. Nakakulong siya sa mga binti ng lalaki habang mahigpit siya nitong yakap sa kanyang baywang. She bit her lower lip. "Sorry, I'm working with you for 2 years now. Ang hirap sanayin na tawagin kita sa pangalan lang." She gulped. "But try it, alright?" Tumango siya. "Alright." Then she looked at the foods. Paano na yung mga pagkain?
Umalis na pala si Anton. Sayang, ang dami ko pa namang in-order. Who said it's for him? These are for us. Naguguluhang tumingin siya rito. But you said order us take out. Kusang nawala ang kanyang sasabihin nang ma-realize ang sinabi ng lalaki at doon lumitaw ang ngiti sa labi nito. He has a beautiful smile. Parang kayang tunawin niyo ng kahit nagaanong kakapal na yelo. This side of him is so brand new. Sanay kasi siya sa seryoso nitong mukha. Come, let's eat. Sabi nito na pinakawala na siya. They shared the food she ordered. Ang awkward para sa kanya dahil nasa opisina sila. Kahit pa nga ba walang ibang nakakakita sa kanila, ay naiilang pa rin siya. It was not right. Kaya naman mabilis niyang inubos ang pagkain. Lawrence held her arm when she was about to leave. Where do you think you're going? Sa table ko. He shakes his head and guided her to the leather couch in the office. Lend me your lap. Sad pa nito. She was about to protest. But then she already found him lying his head on her lap as he closed his eyes. Wala siyang nagawang tumahimik na lamang at hinayaan ng lalaki. Looking at him closely, his face seems relaxed now. Hindi tulad kanina na animoy isa itong leon na anumang oras ay mangangagat. Tulog na ang binata, ayon sa banayad nitong paghinga. Hindi niya napigilan ng sariling hawakan ng buhok nito. Tulad ng kanyang inaasahan ay mayroon niyong wax. Malambot kaya ang buhok nito kapag wala niyon? Napakagwapo ni Lawrence. Ang mga mata nito na kung hindi tila laging galit ay parang nangahalina. May pagkasingkit ang mga mata ng binata na bagay sa makapal nitong mga kilay. Ang matangos nitong ilong, ang natural na mapula nitong labi, ang makinis nitong kutis. His face was so perfect. Sana ay dito magmana ang mga anak nila. She smiled with the thoughts of them having kids. But then she blushed and stopped caressing his hair. Ano bang iniisip niya? Parang kanina lang nahihiya siyang banggitin ang pangalan nito. Ngayon nag-iisip na siya ng anak nila. Naieskandalong pinaypayan niya ng mga kamayang nagiinit niyang mukha. Nang makalma ang sarili ay inilapat niya ang likod sa sandalan ng sofa. Hindi na niya namalayang nakatulog na rin siya. Lawrence slowly opened his eyes when he felt that something is pressing on his face. Then he saw his wife peacefully sleeping. As she sat down leaning her back and head on the sofa. Nag-aalalang aalis na sana siya nang makita ang kamay nitong nakapatong sa kanyang bandang puso. Hinawakan niya iyon. Nararamdaman kaya nito ang pagbilis ng tibok ng puso niya? His wife seems so clueless on how she affects him in so many ways. He sat down and looked at her, his angel. She's the sole reason why he accepted to take over the company, kahit na marami siyang inaasikasong iba. Hindi lang niya maintindihan kung bakit hindi siya nito maalala. Ngunit sa kabilang banda ay ipinagpapasalamat na rin niya iyon. He lost her once. Hindi niya hahayaang mangyari pa yun ngayong mag-asawa na sila. 2 warning knocks and his assistant Maximo opened the office door. He looked at him and signaled him to not make any noise. Inihiga niya ang asawa. Inalis niya ang kanyang coat at ikinumot sa babae bago tumayo at sumunod kay Maximo. It was past 2 p.m. when Nadine wakes up. Ang huli niyang natatandaan ay nakaupo siya. Ngunit bakit siya ngayon ang nakahiga at may coat na nakabalabal pa? Napapailing na tumayo siya at inayos ang sarili. Wala rin ang boss niya sa paligid. Kaya naman lumabas siya ng opisina at agad kinuha ang cellphone niya sa drawer niya. She was right. Her boss left her a message not too long ago. It was stated there that he went to another meeting with his assistant Maximo. He also instructed her to go home early dahil alam nitong puyat siya ng nagdaang gabi. Sabi rin nito na kinabukasan na ito makakauwi sa kanilang bahay. Who is she to refuse such offer? Tutal ay kakailanganin din niyang umuwi sa sariling bahay upang kumuha ng ilang gamit ay naghanda na rin siya sa pag-uwi. She texted him for her plan. Nang walang reply na natanggap ay kibit-balikat niyang itinago ang phone sa bag at umalis na. Home sweet home! Ang sarap palang umuwi sa sarili niyang bahay. Ilang araw pa lang siyang nawala ay tila taon na ang lumipas. Everything's still neat. Don't worry, babalikan kita once a week para malinisan naman kita. Sabi niya habang inililibot ang paningin sa loob ng bahay. She went up to her room and dropped herself to the bed. Yung akala niyang makakatulog na siya ay hindi nangyari. Her mind still roaming, though her eyes were closed for almost 10 minutes now. Sa pagod na nararamdaman niya ay himalang gising na gising pa rin siya.
She sat down on the bed. She is thinking too much. At ang asawa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bakit kaya hindi pa ito nagpaparamdam? She took her cell phone from her bag and opened it. Ngunit nadismaya lamang siya dahil wala ni isang message o missed call man lang mula kay Lawrence. Hawak ang cellphone ay muli niyang ibinagsak ang katawan sa kama. This is wrong. Namimiss na ba agad niya ang asawa? Mali talaga ito. Ani niya sa sarili. Paano kung dumating ang araw na ma-realize nito na hindi siya nito kayang mahalin? Paano na siya? Stop it. Napailing na lamang siya at kinalma ang sarili. She opened her phone and browsed their pictures. Iilan lamang iyon at ang karamihan ay bigla ang kuha pa. Bigla siyang natawa. Halos lahat kasi ng mga pictures nito ay seryoso ang mukha. Then she stopped with their picture together. Siya ang kumuha niyon at kuhang-kuha doon ang magandang ngiti ng asawa. That was the very first morning they had breakfast together as a married couple. Mahilig siyang kumuha ng mga litrato ng mga pagkain. Iyon nga halos ang laman ng IG niya. There's another picture that she took in a portrait style. Ang asawa talaga ang kinukuhanan niya, ngunit ginawa na lamang niya itong background sa hawak niyang tasa ng umuusok na kape. Medyo malayo ang lalaki, kaya ang na-highlight ng camera ay ang kanyang kamay at baso. Haba ang lalaki naman ay blurred ngunit ito ay tila modelo habang nakatingin sa malayo. Sa ayos ng lalaki at dahil nga blurred ito ay hindi makikilala ang boss niya yun. So she posted it on her IG with the caption, "A cup of coffee with you." Hindi pa nakakaisang minuto ay marami na ang nag-react. Marami rin siyang followers dahil sa mga magagandang kuha niya. Hindi lamang ng mga pagkain, kundi maging ng iba't ibang lugar na kanyang napuntahan. Is he the one? So happy for you, sis. Hoping for your happiness with your boyfriend. She smiled while reading all the comments. Indeed, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya masaya. But it's too early for that. Alam naman niyang nagsisimula pa lamang sila at marami pa silang pagdaraanan. Ang tanging pinangahawakan lamang niya ay ang sinabi nitong hindi ito kailanman makikipaghiwalay sa kanya. But is that enough? Ano ba yan? Makatulog na nga. Nagising si Nadine kinaumagahan dahil sa sunod-sunod na doorbell sa kanyang pinto. She looked at the clock and frowned when she saw that it was only 6 a.m. It was Saturday at wala naman siyang pasok. Tinatamad siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Ni hindi niya pinagkaabalahang tumingin sa salamin o kumuha ng roba. She looked at the door and looked at her unwanted visitor. Then she gasped. Outside her door standing is Lawrence Veron, her boss and her husband. May hawak itong dalawang kape na nakalagay sa paper cups mula sa isang kilalang restaurant malapit doon at sa isang kamay ay plastic na alam niyang pagkain. Good morning. Swabe pa nitong bati sa kanya. She shyly smiled. Good morning, pasok ka. Aniya na binuksan pa ang pintuan. Nang makapasok ang lalaki at maisara ang pinto, ay nagmamadali siyang tumalikod dito. Pakihanda na yan sa lamesa, mag-aayos lang ako saglit. Aniya at halos takbuhin ng hagdan pataas ng kanyang kwarto. Nang masigurong presentable na siya kahit papaano ay pinuntahan na niya ito. She bit her lower lip seeing him so fresh sitting in front of her table while waiting for her. Kailangan ba talagang mabilis lagi ang tibok ng puso niya kapag nakikita ang asawa? Kunot noong tanong ng kanyang isip. Napalunok siya nang lingunin siya nito nang marahil ay naramdaman ang presensya niya. Come on, lalamig na yung kape. She smiled. Nakakahiya naman, nag-abala ka pa. Maliit na bagay. Kibit balikat nitong tura na ikinalaki ng kanyang mga mata. Nabigla siya sa sinabi nito kaya napatawa talaga siya ng malakas. I'm sorry, hindi ko lang inaasahan na galing sa bibig mo yun. Sabi pa niya nang makitang bahagyang kumunot ang noo nito. Of all the people, Mr. President. He smiled. Natigil lamang siya sa pagtawa nang makita ang pagtitig nito sa kanya. Bakit ka nga pala nandito? Aniya nang makalma ang sarili. He smirked. Just making sure na uuwi ka pa rin sa atin. Sa atin? She almost gasped with his words. Bakit ba napaka-straightforward nito? Of course, I'm your wife. Sa'yo ako uuwi. She shyly said. Kailangan ko lang kunin yung iba kong gamit dito. That's why I'm here. You need me. Para magbuhat ng mga gamit. Nakangiting tumango na lamang si Nadine dito at tahimik na humigop ng kanyang mainit na kape.
But deep inside ay talagang nagwawala na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Sino ang mag-aakalang pagbubuhati niya ng mga gamit ng kanyang boss? At kung ano-ano ang naririnig niya mula dito. Tila naman lumulutang siya sa ulap sa sobrang kilig na nadarama. Maamin na kaya ng mag-asawa na umiibig na sila sa isa't isa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.